Ang Third World Study Center ay noong 1977 pati na yun. Ang pangunahing layunin nito noon ay magkaroon ng espasyo ng mga akademiko sa UP na pag-usapan at magbibigay kritisismo sa diktadoryang Marcos ng panahon na yun. At maging isa ring malayang lugar kung saan sa kabila ng diktadorya ay maaaring mag-usap ang mga tao. At so yun, magmula noong 1977 hanggang sa ngayon ay iba-ibang pag-aaral ang sinagawa ng Third World Study Center, karamihan sa mga kilusang panlipunan, mga issue ng globalisasyon, tungkol sa demokrasya at demokratisasyon, at lalo na rin sa karapatang pantao. Kaya nung 2018, mayroong isang proyekto ang Third World Study Center kasama ng University of Kent sa Belgium na tumitingin sa paano ba ginamit ang dahas para makapagpamahala ang Administrasyong Duterte. So, tinignan yung iba-ibang gamit nun. Yun ay isang proyekto. At mula dun sa proyektong yun ay nabuo ang DAS Project bilang pagtugaygay sa mga nangyayaring patayan. Dahil noong 2019 na 2020, yung mga naunang grupo sa amin na gumagawa ng pagbibilang at pag-monitor, karamihan sa kanila ay nahinto na. Yung pinakahuli na nagpatuloy na mag-monitor ay yung ABS-CBN Research Group. Subalit nawalan sila ng prangkisa at matapos yung administrasyon ni Duterte, tumigil na rin sila. And then dahil wala ng telebisyon, nagbawas ng mga tao, so kami na lang yung natira eventually. So ang DAS project ay simple lang ang gustong gawin. Gamit yung mga nabalita na mga pagpatay na may kinalaman sa droga, sinisinop namin ang mga bilang na ito. Kaya hindi kami nag-iimbestiga ng sarili namin. Ito ay nakabase sa balita. At kailangang tandaan na yung nagbabalita o nagsusulat ng balita sa mga iba-ibang lokalidad, ang pangunahing pinagkukunan nila ng impormasyon ay yung pulis rin naman. So kung tutuusin, yung numerong pumapasok sa DAS ay galing din sa pulis. Sa lokal ng kung saan nangyari yung patayan at kung saan sinulat yung balita.